A Day in My Life as an OFW in Qatar, Jamia or Grocery Edition. Andito na naman ako, nag-grocery na naman ako tuwing linggo ako dito nag-grocery worth of 15,000. Ganito ang budget ng amo namin sa isang linggo. Ganyan ang mga dito, mga lokal na Qatari, ganyan ang mga pag-Jamia nila or pag-grocery. Malaki ang budget. Yung mas may marami pa doong malaki ang budget. Ito ay budget lang talaga namin. Kasama na kami dito. Kunti-kunti lang naman kinukuha. Sabi kasi ni amo po, good for 1 week lang yung kukunin namin pang Jamia. Kaya kunti-kunti lang. Pero aabot siya ng 1,000 real or 15 to 13,000 Philippine piso. O ganyan. O, habang ako ay nag-prepare ng mga pinang grocery ko, ayan, nagluluto din ako kasi hapon na yan, gabi na. Time for dinner na naman ang mga bata kasi kinabukasan may pasok na naman. Oh. Ganito lang ang routine ko dito araw-araw. Diyos ko po, nakakapagod na rode. Ito yung pinakamahirap sa OFW. Mag-grocery, maglinis, tapos may mga bata pa. Agoy. Ito yung pinakamahirap na gawain araw-araw, paulit-ulit, pabalik-balik, ganyan. Tapos may amo pang may saltik o diba kinukuha ko yung oil ganito dito, maraming oil. Yung iba tinitipid ko yan kasi ipang ko yan, ipang pakargo ko yung iba niyan. Ganyan kami kadami dito, maraming dito, maraming mantika dito sa kanila kasi pag nabili sila niyan, lang ang binabayaran nila, half sa grocery, half sa oil ang bayad, half sa sugar, half sa rice, half sa gatas. May gatas sila dito, parang gatas na malabnaw, pang namin yan, yung gatas pang tea. Hindi naman nainom yung mga amo niyan, kami lang ang nainom kasi masarap siya ihalo sa kape or sa tea. Yan, busy ang kusina ko pag mga ganyan. Hapit na ang oras, malapit na ang kainan, magluluto ka pa, mag-a-arrange ka pa sa mga Jamia. Ganyan dito ang trabaho, paulit-ulit lang. Tapos mas mahirap pa pag ang kasama mo ay nagbabakasyon, dalawa lang kayo sa isang sa isang bahay. Dapat 3 kami, yung isa nakabakasyon. Tapos yung kasama ko naman naka-allocate doon sa mga bata kasi ang mga bata dito sobra grabe ang kulit. Hindi mo maintindihan ang mga ugali, may pa ka, mumurahin pa, sipain pa, lahat na nandito sa mga bata na dito. Tas may amo ka pang may saltik, yung babae lang kasi ang may mga saltik dito napakakuripot, kunting sinisingil na kahit 1 real. Habang ako'y nakatalikod, tinitingnan ko yung likod, ganyan ako kataba pala. 5'6" yung height ko, pero hindi mo siya maanuhan na 90 kilos pala ako. Ganyan kalaki na yung kalikuran ko. Ang dinner nilang piniprepare ko ngayon ay chicken finger or chicken strip. Yan lang, piniprito. Mahilig sila sa mga ganito dito, prito, mga chicken nuggets, popcorn, fries. Yan ang hilig nila Tapos pati kami kakain din yan, o diba, ganyan lang dito. Sama na rin kami diyan sa pagkain namin. Ganyan ang likod ko, ganyan na siya. Uy, kalaki na, 90 kilos. Buti na lang hindi ako maiksi na tao. Matangkad-tangkad pa. Busy ganyan dito. Ito yung mahirap, yung sa likod, ang isang refrigerator kasi pupunta ka pa sa kabila. Kasi ang dami-dami mong i-grocery. Yung 1,000 kasi dito, ang dami-dami. Kasama na yung mga sabon, mga pang material clean. Basta kasama na lahat, pati sabon, mga sabon sa plato, ganyan, lahat na. Isa-isa lang ang kinukuha ko para ma-consume yung 1K na pera ni amo. Ganyan dito. Matagal ka bago makabalik dito sa harapan kasi may doon, may ina-arrange din ako sa kabilang storage. Iba dito sa sa mga lokal na to, mayayaman sila, 2 ang kitchen nila, tsaka marami silang freezer. Ito yung nakakaganda dito, maraming freezer, maraming aircon kasi nga libre sa kuryente dito. Hingit sa kaalaman niyo, ang mga lokal dito sa Qatar ay libre sa kuryente, tubig, kaya ang dami-dami nilang refrigerator, freezer at saka aircon.
Yun talaga ang the best nila dito, aircon, lahat taka aircon. Dito nga sa amo namin may 17 aircon oh. Hindi ka 17 aircon, ilang kuryente diyan nako-consume yan per kilowatts hour. Libre lang yan, magdamag pa yan. Ganon sila dito kayaman. Ano yung ano nila dito, yung presidente. Mabait sa kanila ang presidente. Lahat ng mga lokal libre. Uy, ang kapagod pala itong magbo-voice over. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Yan na naman. Habang ako'y nagdadamiya doon ganina, nakuha din ako ng anong pagkain Pinoy, pansit canton. Hindi naman yung kakainin yan. Tatago namin yan kasi ipa-box na yung iba niya. O, diba? Ganyan lang. O, konti-konti lang yung mga kinukuha namin. Kasama pa yung mga manihon yan. Nangungupit din sa pagkain dito. Libre na sila, may ano pa sila allowance na 300, pero alam mo ang 300 na allowance kukulangin pa yan oh. Ang dami kong ginugrocery, may may pagkain ng amo, may tomato sauce, sweet corn, kasi nagluluto ang ako dito, bihira lang silang nalabas. Kapagod din nung magluto, ang usang OFW, kapagod dito yung ano, pinakamahirap na magluto kasi mainit, sisira ang mukha mo. Dito sa Middle East, kailangan mo talaga ng diskarte sa trabaho. Kailangan mabilis ang kilos mo kasi as in maraming gawain, as in malaki yung bahay nila, as in dalawa ang kitchen. Yan, palilinisan mo, marami silang ano dito. Maraming pasikot-sikot yung bahay nila. Tapos third floor, ang pang third floor yung aming room. Ganyan kalaki yung bahay nila. Tapos ilan ang kwarto niyan. Araw-araw mo yung lilinisan, diskarte talaga. Kung hindi maarte yung amo mo, witik-witik lang yan, sightseeing lang. Titingnan lang yung dumi. Yung pinakamatanda lang ang kunin na dumi, pero yung iba hindi na kasi nakakapagod. Pag dalawa lang kayo, bihira dito sa isang lokal na isa or dalawa ang katulong. Talagang pinakamababa, 3. Yung iba pa nga, mga chef, altani, 7. Yung kanya-kanyang gawaan, yung pinakamayaman dito, 7 yung katulong. Dito sa amo namin, mayaman din naman to. Kaya 3 lang kami, tamang-tama lang talaga. 3, isa sa bata, isa sa loob, sa labing tagaluto. Pag 3, hindi mahirap ang trabaho. Pag mga ganito, 2 lang, maglambulan ang mga gawain. Hindi mo alam kung saan ang unahin. Diba? Back to my work. Sa pagdadamiya, ganyan, hindi na ako makalabas dyan doon. Dami nangyari sa likod. Nakakapagod din kaya magtrabaho sa ibang bansa. Unti lang pahinga. Tapos yung ipapahinga mo pa, idot-dot na lang. So, diba parang wala din. Tapos matulog kami ang tagal-tagal, nagdodot-dot pa. Buti na lang yung kasama ko, lumiit-liit ako. Hindi na gaano kalakihan yung tiyan ko. Na-straight na yung uniform ko. Dati ang sikip-sikip niyan. Ganyan dito ang dami yung grocery. Hindi mo malaman kung anong unahin. Buti yung kasama ko nandun sa loob. Tinulungan ako i-arrange yung mga grocery din nasa loob. May mga pinapay pa. Diba dinadala ko yung kapakita ko sa inyo yung isang storage dun sa kabila. Yan, naglalakad. Ganyan ang storage yan. Malaki ang freezer niyan. 2. Dito sa amo po, isang freezer lang. Wala mang space, hindi sila makapagparami ng freezer. Pero nagpagawa po yung amo namin ng bahay, kaya panigurado marami din yung freezer. Isang freezer lang yan. Ganyan dito. Yung amo namin, bihira lang yan. Bibili ng mga ganyan kasi kuripot nga. Pero pag nasa personal nilang gamit, hindi sila kuripot. Mayaman sila. Nakakabili sila ng mga sasakyan. Tapos pagdating sa katulong kuripot, pag nauwi yan, hindi pa yan nagbibigay ng mga gift. As in, wala. Iba kasi yung mga iba lang yung maasahan mo dito, as in sahod lang talaga yung mga bigay-bigay, as in wala.
hindi sila nagbibigay. Asahan mo pag ikay OFW, sahod lang talaga ang madadala mo. Walang-wala ng iba, kundi sahod. Ganyan dito. Kaya hindi naasa sa mga hadiah o gift na ibibigay kasi kuripot. May mga iba naman dito na nakabigay kayo ng